Masaya po. Kumbaga, ang simulan niya is wala po talagang profit ang UPECO. Sa pamamagitan po ng mga members, nagkabuo po kami ng lupa at ngayon po bahay at nagpapatay. The same time, nagkapatitle na rin po ang mga members po. Ilan ang title mo doon? 138 po. Yeah. Out of 322 po. Members Po. 138 na ang Apo. may titulo. Opo. So, pag nakuha na nila yung titulo, nagbabahay na rin sila, no? Opo. At merong ng asosasyon ang bawat site. Sa Antipolo Separate po. sa mother co-op. Opo. At ang mga asosasyon ang nagpaplano kung anong gagawin sa komunidad. Community po. Oh, very good. Ngayon po, sa inyong kaalaman, para sa inyong kaalaman, ang Sweden, 55% ng housing sa Sweden ay housing co-op. At sila ay darating sa February para makipag-usap sa UPECO kung paano magkaroon ng partnership. Kasi pag tinignan po nyo sa internet, mayroon na pong housing co-op movement sa buong mundo at ang UPECO ay isa sa ganitong klaseng advocacy. Ang Sweden ay may Lund University na nag-a-advocate na maraming citizens dapat ng mga bansa ay mag-housing co-op. At ang UPECO ho ay inimbita pa na mag-lecture sa South Pacific sa usaping ito. Pero ito po ay napakahirap na gawain sapagkat ito nga ay nagsimula ang organizing ng 1990 at ngayon ay 2009 pa. At akala namin nila Mrs. Aquino ni Ms. Galera, 10 years lang yung struggle. Yung pala, tuloy-tuloy. Sapagkat ang community build-up ay isang usapin na tuloy-tuloy. Hindi pwede itong huminto. At ngayon po, ang board ng UPECO ay nagpaplano ng succession planning. Sinong susunod sa mga opisyales at sa management sa darating na panahon? So yun ho ang isang usapin dadalhin namin sa Lund University na for housing co-op na yung aming open spaces na napakarami, mga 5 kami sa limang open spaces sa Antipolo. May plano kaming gumawa ng women's center, literacy center. In other words, yung ginawa namin sa Cavite na nag-donate ng tubig, nag-donate ng daan, merong sports service through a basketball court. Plano namin sa Antipolo gumawa kasi amin naman yung lupa, ay gawa namin ang kabataan ng Literacy Education Center. Merong ang mga kababayan, may gagawin ding livelihood. By the way, ang UPECO Antipolo po, nag-donate ng daan, ng main road from Marcos Highway to the Antipolo proper. At ang nangyari, sino nagtayo dun sa kapitbahay na ngayon ay imbentahan ni 10,000 per square? Crown Asia ba yun? Opo. Crown Asia, saka Woodbury. So, ang UPECO, 3,000 pa rin kung may naiwan na mga ibang mga lupa dyan. Yung kapitbahay, 10,000 per square. Pero nakapagpatayo sila dahil donate ng kooperatiba ang main road nila at kinonect ang Marcos, ang baba ng ang Lower Antipolo sa Upper Antipolo. Opo. So itong anong masasabi mo sa ating mga members para naman kasi tuwa I'm sure sila nakita ka sa television. Opo. Na anong pagpatuloy nila ang suporta? Pakibigyan mo ng mensahe mga members natin. Para po sa members namin sa UPECO Antipolo, sana ipagpatuloy na po natin yung pagbayad po, lalong-lalo na po sa pag-ibig, para po mapatitlean na po namin kayo. Ang ilan mo bang hindi natuloy? Parang meron kang kinikwento sa akin na maraming humabol kasi hindi nakabayad ng 3 taon. Anong ginawa nila? Sa ngayon po, ang pinadalan po kami ng spreadsheet ng pag-ibig doon sa mga members na may mga 3 years na arrears. Sa ngayon po, tumatawag na po sila sa pag-ibig. Walang bumitaw, no? Wala po. Sila pa ay mga 80, ngayon po ay halos 60 humahabol po. 60 humahabol. Opo. So, summary, Mrs. Aquino, Opo. anong pwede nyong ibahagi sa buong Pilipinas tungkol sa bahayan mo, sarili mo? Opo. At the same time, yung kapitbahay mo, kilala mo. Opo. Bilang kooperatiba po, yan po ang komunidad ng kooperatiba as a group. Kasi po ang IPECO
ang UPECO Antipolo, karamihan po is UP Diliman. So, tiwala nyo po ang katabi nyo kasi isa po kayong bilang asosasyon na magkakilala po from Okay. UP Diliman. So talagang may friendliness, may Opo. neighborliness, at lahat ng dapat nakaayaya sa isang pamayanan ay natutupad at na-experience natin. So Opo. maraming salamat, Mrs. Riva Aquino, at mabuhay po ang inyong